Magandang araw, Miss Aya. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako si Arabella, 19 anyos at nakatira sa Mahapilag, Leyte. Simple lang ang buhay namin sa baryo. Pero ganun pa man, nairaraos ng mga magulang ko ang pag-aaral namin ng mga kapatid ko. Dahil sa may kalayuan sa eskwelahan ng bahay namin noong nag-aaral ako sa kolehiyo, napagpasya ng mga magulang kong mangupahan ako ng kwarto malapit sa eskwelahan. Doon nga ay nakilala ko si Lorena at naging matalik kaming magkaibigan hanggang sa isang beses. Niyaya ako ni Lorena na sumama sa kanila pauwi sa baryo para sa kaarawan ng kanyang ina. Una ayoko, hindi kasi ako sanay sa mga bagong lugar. Pero dahil mapilit si Lorena at gusto ko rin namang makalayo kahit isang araw lang, napapayag din ako. Umagang-umaga pa lang ay bumiyahe na kami. Sumakay kami ng jeep, tricycle at habal-habal ang sinakyan namin papunta sa baryo nila. Isang liblib na lugar na halos nasa dulo na ng kabundukan. Habang lumalalim ang daan, ay lalo ring nagiging masukal ang paligid. Parang unti-unting lumalayo sa mundo ng mga tao. Pagdating namin sa tapat ng bahay nila Lorena, sinalubong kami ng ina niyang si Aling Nena. Mabait naman ito, pero ramdam kong sinisipat niya ako. Para bang sinusuri kung sino ba talaga ako. Magiliw naman akong ipinakilala ni Lorena sa kanyang ina. Habang nasa labas pa nga kami ng kanilang bahay, Miss Aya, tanaw ko na ang mga taong nagkakasiyahan sa loob ng bakuran. May mga nag-iinuman na at panay ang kwentuhan. Tanaw ko na rin ang mahabang mesa na may maraming handa. Sumakto kasing araw na mismo ng kaarawan ng kanyang ina pagkarating namin roon. Maligayang kaarawan po, Nay. Pasensya na po at ngayon lang kami nakarating. Hindi tuloy namin kayo natulungan sa paghahanda. Bati ni Lorena at paliwanag sa kanyang ina. Ay ano ka ba, wala yun anak. Mabuti nga't maaga-aga kayo nakarating ngayon. Alam ko namang malayo ang baryo natin sa pinapasukan nyo. Naiintindihan ko. Ay halina kayo't pumasok na nang makakain na kayo. Tugon ng kanyang ina. Pagkapasok namin sa bakuran ng bahay nila Miss Aya, mas lalo pang luminaw sa aking mga mata ang mahabang mesa na may iba't ibang putahe. Hindi naman ganong kainggrande ang handaan nila. Sapat lang para masabi mong may kasiyahang nagaganap talaga. Bago pa man ako makapasok sa loob ng bahay, parang may humaplos na malamig sa bato ko. Hindi hangin, hindi lamig ng gabi, kundi yung pakiramdam na may nakatingin. Yung tipong bigla ka nalang mapapalingon kahit wala namang ingay o gumagalaw. Napalinga-linga pa ako para hanapin kung saan nagmumula ang pares ng mga matang tumatagos ang titig sa akin. Hanggang sa dumako ang paningin ko sa isang mesa sa may dulong bahagi ng bakuran. Isang lalaki ang nakaupo roon. Tahimik lang siyang nakasandal sa upuan. Hindi nakikihalubilo. Parang hindi alintana ang tawanan at kasiyahan ng ibang tao sa labas ng bahay. Suot niya ang telang kulay abo o puti. Hindi ako sigurado, pero tila mas malinis yun para sa ganung lugar. Ang mukha niya ay maaliwalas pero maputla. Parang hindi sanay sa araw. Hindi siya ngumingiti, pero hindi rin mukhang galit. Basta, nakatingin lang siya sa akin. Inisip kong, baka gaya ko, bisita lang din siya o di naman kaya ay pinsan o kapitbahay. Sa maikling sandaling nagtama ang paningin naming dalawa, Miss Aya. Ramdam ko sa dibdib ko ang kabog na hindi dulot ng kaba, kundi pagkalito na para bang alam mong may kakaiba pero hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi siya gumagalaw, hindi rin ako makagalaw. Nabalik lang ako sa ulirat nang maramdaman ko ang bahagyang pagtapik ni Lorena sa balikat ko. Ara, tara na, pasok na tayo. Aniya, saka ako hinawakan sa kamay at marahang hinila papasok sa loob ng bahay nila. Pagkapanhik nga namin, agad kaming pinaupo sa may mahabang mesa sa kusina nila.
kasama ang iilang mga kamag-anak ni Lorena. Masigla ang usapan, may halakhakan sa bawat sulok at masarap ang mga handang pagkain. May pansit, adobo, minudo at lumpiang Shanghai na bagong prito. Kumuha ako ng kaunting kanin at ulam pero hindi ko talaga malasahan. Habang nagkakainan sila at nagtatawanan, ako naman ay tahimik lang. Paulit-ulit ang paghalo sa kanin sa plato ko. Pasulyap-sulyap ako sa bintana, sa direksyon ng bakuran. Hindi ko maalis sa isipan ko ang lalaking nakita ko kanina lang sa may puno ng mangga. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman siya kilala. Pero may kakaiba talaga sa kanya na hindi maalis-alis sa isipan ko. Ramdam kong hindi siya basta bisita, kahit pilitin kong kumbinsihin ang sarili ko. "Uy, okay ka lang ba?" Tanong ni Lorena. Napalingon ako sa kanya at tumango. Oo. Gutom lang siguro." Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagkain. Pero ako, nanatiling tahimik. Kahit gaano ko subukang i-focus ang sarili ko sa pagkain at kwentuhan nila, bumabalik at bumabalik pa rin sa isip ko ang lalaking yun. Tahimik na nakaupo at nakatingin sa akin. Hanggang ngayon, parang nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. "Kumain ka ba talaga? Ang konti ng kinain mo. Di ka ba nasarapan sa pagkain?" Mahinang tanong ni Lorena habang nililigpit ng pinggan niya. Hindi Ano ka ba? Masarap. Kaunti lang talaga ako kumain. Baka naninibago lang yung tiyan ko." Sagot ko kahit alam kong hindi totoo. Mahirap kasing kumain ng maayos kapag may kung anong gumugulo sa isip mo. "Talaga lang Halika nga, maglakad-lakad tayo sa labas. Ang sikip dito sa loob, ang init pa. Ikot tayo sa baryo namin." Tumango na lang ako. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko kapag nakalabas kami. Pagkalabas pa lang namin ng pintuan, Miss Aya, agad akong napalingon sa direksyon ng dulo ng bakuran. Kung saan ko nakita ang lalaking hindi maalis-alis sa aking isipan. Pero wala na siya. Bakante na ang mesa. Walang nakaupo. Wala ni isang baso. Ni upo ang magalaw ay wala. Parang walang tao roong naupo kanina. Nakatayo lang ako sa may hagdanan. Tulala. "Anong tinitignan mo dyan?" Untag na tanong ni Lorena. Anong sabi mo?" Balik tanong ko sa kanya. "Yung kanina pang tinitignan mo mula sa loob. Kanina pa kita napapansin. Parang may hinahanap ka. Baka wala na. Baka umalis na. Tara na, may ipapakita ko sa'yo sa may likod baryo. Maganda yung tanawin doon lalo na kapag dapit hapon." Hindi na ako nakasagot pa. Sumunod na lang ako sa kanya habang binabaybay namin ang madamong daan palayo sa bahay nila. Pero habang naglalakad kami, ang isip ko'y nanatiling nakababad sa imahe ng lalaking yun. Ang pagkakaupo niya sa mesa, ang pananahimik niya, at ang pakiramdam na parang alam niyang pinagmamasdan ko siya. At ngayong wala na siya, mas lalo akong hindi mapakali. Habang naglalakad kami sa makitid na pilapil, napansin kong kakaiba ang baryo nila. Tahimik. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung parang pinapakiramdaman ka ng paligid. Walang bata, walang ingay ng hayop. Ni wala akong marinig kundi ang yabag namin ni Lorena at ang boses niya kapag nagsasalita siya. "Doon tayo, sa may malaking puno ng balete. Doon malapit yung ilog." "Ilog?" "Oo, ilog. Yung sinasabi ko sa'yo." "Ano ka ba? Yun nga yung dahilan kaya kita inaya dito. Para makita mo yun. Isa yun sa paborito kong tanawin dito sa baryo namin." Oo nga, naalala ko na." "Parang lutang ka. Ang lalim yata ng iniisip mo." "Pasensya na, medyo sumama lang yung pakiramdam ko kanina. Pero okay na ako ngayon." "Talaga?" "Oo, ano ka ba? Ayos na ako. Tara,
gusto ko nang makita yung ilog na yun. Ani ko habang pilit na pinapasigla ang sarili. Habang papalapit kami roon, doon ko siya muling nakita. Ang lalaking nakaupo sa may dulo ng bakuran. Nakatayo siya ngayon sa may gilid ng puno. Pero iba na ang suot niya. Nakaitim na kamiseta at maitim na pantalon na siya. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang mga mata niya. Kulay abo na parang may bahid ng asul kapag dinatamaan ng sinag ng araw. Nagkatitigan kami. Hindi siya ngumingiti, hindi rin kumikibo. Pero parang may kakaibang dumaloy sa dibdib ko. Biglang bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi takot, pero hindi rin basta pagkamangha. Parang kilala ko siya. Parang nakita ko na siya noon pa. Pero imposibleng mangyari yun. Kahit iba na ang kasuotan niya, alam kong siya yung lalaking nakaupo sa may dulo ng bakuran nila Lorena. Sa tanang buhay ko, yun pa lang ang unang beses na nakita ko siya. Ara, tara, bilisan mo na. Tawag ni Lorena. Napalingon ako sa kanya. At nang ibalik ko ang tingin ko sa lalaking nakita ko kanina, wala na naman siya. Parang bula siyang nawala sa harap ko. Lorena, may lalaki dun. Sa puno, nakita mo ba? Ha? Anong lalaki? Wala naman akong nakita. Diyan lang siya, nakatayo. Sa mismong gilid ng puno. Ha? Ang lalaki, baka hayop lang yun. O baka anino lang ng sanga? Hindi, tao talaga yun. Kitang-kita ko mismo. Sabay hawak ko sa braso niya. Unti-unti na kasi akong binabalot ng kaba at takot. Napailing si Lorena. Napagod ka lang siguro. Tara na, magpahinga na tayo. Magagabi na rin. Hindi ko na nga napagtuunan ng pansin ang tanawing gustong ipakita sa akin ni Lorena. Agaran na kaming umuwi sa bahay nila. Dahil may kalayuan na rin ang nalakad namin, inabot na kami ng dilim bago pa man kami makarating sa bahay nila. Wala na ang mga taong nagkakasiyahan sa bakuran. Ang iba nilang kamag-anak, nagliligpit na ng mga pinggang pinagkainan at kalat sa labas ng bakuran. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, inabutan kami ng mainit na sabaw at kanin. Pinilit kong kumain kahit may bumabagabag pa rin sa isipan ko. Matapos naming maghapunan, napagpasya na naming magpahinga sa silid kung saan natutulog si Lorena. Miss Aya, habang lumalalim ang gabi, mas lalo akong nakakaramdam ng bigat sa katawan. Masakit ang bato ko, umiikot na halos ang paningin ko, at parang may malamig na hangin na paulit-ulit na dumadaan sa pisngi ko, kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Lorena, parang nahihilo ako. Sabi ko habang hawak ang sintido. Ipahinga mo na kasi yan. Sige na, humiga ka na dyan. Sagot niya. Agaran ko namang ginawa ang sinabi niya. Pero pagkapikit pa lang ng mga mata ko, hindi na ako sa kama nagising. Pagdilat ko, nasa isang malawak at magarang lugar na ako. Hindi ko alam kung panaginip yun o totoo. Ang paligid ay puno ng kakaibang halaman. Mga bulaklak na kumikislap sa dilim, damuhang kulay ginto, at hangin na amoy sampagita. Sa gitna ng lugar, may isang bahay na tila palasyo. Maliwanag ito pero walang araw. Gawa sa puting kahoy ang mga instruktura at ang mga bintana ay tila gawa sa kristal. Nasaan ako? Mahinang tanong ko sa sarili. Gising ka na pala. Napalingon ako sa likod ko. Doon ko siya muling nakita. Ang lalaking nakita ko kanina sa handaan. Nakatingin siya sa akin. Nakasuot pa rin ng puting kasuotan. Pero sa pagkakataong to, mahaba at kulay puti na ang buhok niya. At sa liwanag ng paligid, lalo kong nakita ang kakaibang kinang ng kanyang mga mata. Anong ginagawa ko rito?
Saan to? Tanong ko sa kanya habang paatras. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Gusto lang kitang makilala. Anong klaseng lugar to? Bakit ako nandito? Mahirap ipaliwanag. Pero hindi ito mundo nyo. Nandito ka sa pagitan ng mundo ng tao at mundo namin. Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba? Tao ka ba o ano? Teka, sino ka ba? Alarcon ng pangalan ko. Isa akong engkanto. Hindi agad ako nakakibo. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Engkanto? Bakit ako ang dinala mo rito? Matagal na kitang nararamdaman, Ara. Unang tingin ko pa lang sa'yo. Nabihag mo na agad ang puso ko. At ngayong nakatawid ka na sa amin, naniniwala akong may koneksyon tayong dalawa. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Gusto ko nang umuwi. Iuwi mo na ako. Totoo ang lahat ng to. Hindi isang panaginip lang. Saglit akong natahimik. Biglang bumalik sa akin ang alaala. Kinagabihan lang. Bumigat ang katawan ko. Uminit ang bato ko. Sumakit ang ulo. At nang makahiga ako, parang hinigop ako ng kung anong puwersa. Sabihin mo, may ginawa ka ba sa akin? Ikaw ba ang dahilan ng biglang pagsama ng pakiramdam ko? Ngumiti si Alarcon. Ngunit hindi iyon ngiti ng may kabaitan, kundi ngiti ng may tinatago, parang may sariling layunin. Hindi mo pa alam ang lawak ng mundong to, Arabella. Pero mas mabuti sigurong makita mo muna. Lumapit siya sa akin. Hindi ko na nagawang umatras pa. Parang may mabigat na aninong humawak sa katawan ko. Sa bawat hakbang niya, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagkamangha, kundi sa takot. Halika, ipapakita ko ang tahanan ko. Baka sakaling magustuhan mo at piliin mong manatili rito. Nang tuluyan na siyang makalapit sa akin, wala akong ibang magawa kundi sumunod sa kanya. Ipinakita niya sa akin ang mansyon. Isang istrukturang malapalasyong puti at ginto. Sa labas, may magarang hardin na tila walang hangganan. At ang mga silid na sa loob nito ay puno ng liwanag, salamin at mga ilusyong napakaganda sa unang tingin. May pagkain, may musika, may mga bagay na tila kinopya mula sa mundong alam ko. Pero mas maganda, mas marangya, mas tuso. Gusto mong tikman ang mga to? Tanong niya habang iniaabot sa akin ang isang prutas na kulay pilak. Umiling ako. Hindi ako gutom. Ngumisi siya. Mabuti. Dahil kapag kumain ka na rito, hindi ka na basta makakabalik. Napakapit ako sa dibdib ko. Ramdam ko pa rin ang kirot. Sa ilalim ng magarang pananamit at matamis na salita ni Alarcon, ramdam kong may masama sa kanya. Hindi niya ako dinala rito dahil gusto niya akong makilala. Alam kong may kailangan siya. Bakit mo ba talaga ako dinala rito? Dahil gusto kita. Gusto kong mapasakin ka. Hindi lang ang katawan mo, kundi ang kaluluwa mo. Anong ibig mong sabihin? Ang kagandahan mo, Arabella. Ang presensyang dala mo. Lahat yon ay liwanag sa lugar na to. Matagal na akong naninirahan dito. Tahimik, malamig. Wala nang kabigha-bighani. Pero nang dumating ka, parang nagising muli ang damdamin ko. Ikaw ang kailangan ko para manatiling buhay ang lakas ko. Hindi mo pwedeng basta kunin ang kaluluwa ko. Napalunok ako nang titigan niya ako ng matalim. Hindi ito katang-isip. Lahat ng nararamdaman ko, ang pananakit ng katawan, ang bigat ng dibdib, ang pagkahilo, lahat pala yun ay dahil sa kanya. Gusto ko nang bumalik. Ibalik mo na ako. Mariin at nagmamakaawa kong sabi. Malamig na tinitigan ako ni Alarcon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya ng mga sandaling yun.
Maya-maya pa, may narinig akong boses mula sa kung saan. Mahina lang yun pero malinaw. Arabella. Napalingon ako sa paligid. May hangin na dumaan. Malamig, pero may dala itong tinig. Arabella, bumalik ka na. Tinig yun ng matanda. Hindi ko kilala kung sino. May tumatawag sa akin. Hindi gumalaw si Alarcon, pero halata sa mukha niya ang galit na nararamdaman. Ibalik mo na ako. Hindi mo ako pag-aari. Mariing wika ko. Masamang tumitig sa akin ang engkanto. Lalong lumamig ang paligid. Ramdam kong lumalakas ang presensya niya. Ang aninong bumabalot sa kanya, tila lumalaki. Ngunit sa gitna ng kadiliman, muling dumaan ang boses ng matanda. Arabella. Hindi ko alam kung sino ang tumatawag. Hindi pamilyar sa akin ang boses. Pero ganun pa man, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Arabella, kung nasaan ka man ay bumalik ka na. Muling tawag sa akin. Doon nga ay napag-alaman kong boses ng isang matandang babae. Pero sino? Sino ang matandang tumatawag sa akin? Napalingon ako sa paligid at sa isang iglap, may biglang sumulpot mula sa likuran ng isang punong may puting balat. Isang matandang babae na medyo kuba. Mahaba ang kulay puting buhok at may hawak na baston na yari sa itim na kahoy. Para siyang isang ermitanya. Arabella, iha. Aniya habang dahan-dahang lumalapit. Nagulat si Larcon at napatanong sa matanda kung paano ito nakatawid sa mundo ng mga engkanto. Ang dating mahinahon niyang muka, biglang napuno ng galit. Naningkit ang mga mata niyang kulay abo. Umalis ka rito, matanda! Bulyaw niya sabay galaw ng kamay na tila may itinataboy. Ngunit hindi natinag ang matanda. Tuloy-tuloy siya sa paglapit sa akin. Nang makalapit, marahan niyang hinawakan ng kaliwang kamay ko. Ang palad niya ay magaspang, malamig. Pero ramdam kong may lakas sa kapit niya. Parang iniangat ang buo kong pagkatao mula sa ilalim ng tubig. Bumalik ka na sa katawan mo, iha. Hindi dito ang tahanan mo. Hinihintay ka na ng kaibigan mo. Bulong ng matanda habang marahang pinapikit ang mga mata ko. Bitawan mo siya! Sigaw ni Alarcon at bigla siyang naglaho sa harap ko. Isang kisap mata lang, naroon na siya sa tabi namin at ang mga mata niya ay kumikislap na sa galit. Hindi mo siya maiuuwi. Akin ang babaeng yan. Akin siya. Isang malakas na bugso ng hangin ang biglang sumabog. Napaatras ang matandang babae pero hindi niya ako binitawan. Sa halip, bigla siyang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga katagang parang dasal, pero malalim, parang nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Sumigaw si Alarcon, nilapitan ng matanda. Itinaas ang kamay na tila itinutulak. Ngunit sa pagitan nila, isang bilog na liwanag ang biglang bumalot. Liwanag na galing sa baston ng matanda. Hindi siya ordinaryong matanda lang. Isa siyang albularyo. Hindi mo pag-aari ang babaeng to, Alarcon. Pinilit mong sirain ang balanse sa pagitan ng mga mundo. Sa ngalan ng liwanag at lupa, hindi ka makakapanatili sa katawan niya. Sigaw ng albularya. Siya ang pinili ko. Singhal ni Alarcon. Halos lumiwanag ang buong katawan niya. Ang liwanag ay malamig, asul, at puno ng inggit at kasakiman. Ngunit hindi ikaw ang pinili niya. Muli, bumigkas ng panibagong orasyon ng albularya. Habang hawak pa rin ng kamay ko, inipit niya ang daliri ko sa pagitan ng dalawang balot na dahon na tila may langis. Arabella, bumalik ka na. Gisingin mo ang katawan mo. Bulong niya. Hindi.
Hindi! Sigaw ni Alarcon kasabay ang pagsugod niya. Biglang lumiwanag ang lupa sa ilalim namin. Umalon ang hangin na parang pagsabog. Kumidlat sa langit na kulay lila. At sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan akong napapikit. Pagdilat ng mga mata ko, malamig at mamamasa-masa ang pakiramdam. Mabigat ang katawan ko, parang binuhat ako ng ilang oras. Muling dumilat ang paningin ko at sa unang pagkakataon, bumalik sa akin ang amoy ng mundo ng tao, lupa, uling at halamang gamot. Nay, gising na siya! Narinig kong sigaw ni Lorena. Paglingon ko, nandoon na ako sa kamang kawayan sa loob ng bahay nila Lorena. Sa tabi ko, si Aling Nena. Humahaplo sa noo ko habang umiiyak. Diyos ko, salamat! Sabi niya. Umupo sa tabi ko si Lorena. Namumugto ang mga mata niya. Akala ko talaga wala ka na. Anong nangyari? May dumaang albularyo kaninang madaling araw. Nagulat kami kasi hindi naman namin siya kilala. Pero pinilit niyang makita ka. Sabi ng matanda, nararamdaman raw niyang may dalagang nangangailangan ng tulong sa kanya dahil kinukuha ito ng engkanto. Oo nga, tinawag ka niya ng paulit-ulit habang pinapahira ng langis ang katawan mo. Kasi kahit anong gising namin sa'yo, hindi ka na talaga magising-gising. Natatakot na ako. Sinunog niya din ang tuyong damo. May sinaboy na asin. May binubulong siya sa tenga mo tapos bigla ka na lang gumalaw. Dagdag na paliwanag ni Lorena. Tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ko. Hinawakan ko ang dibdib ko. Ramdam ko pa rin ang bigat. Hindi lang sa katawan, pati sa kaluluwa. Nasaan na po yung matanda? Bago ka pa man magising, umalis na siya. Dahil sa pagkataranta namin, hindi na namin naitanong sa matanda kung ano ang pangalan niya. Pero labis kaming nagpapasalamat. Maayos ka na. Tahimik akong napaluha. Sa isip ko, nakita niya ako kung paano niya ako inilaban. Kung paano siya tumayo sa pagitan ng isang makapangyarihang nilalang at isang katulad kong ordinaryong babae. At si Alarcon, ang engkantong muntik nang kumuha sa kaluluwa ko, bigla na lang naglaho. Matapos ang pangyayaring yun, Miss Aya, hindi na ako nagtagal pa sa baryo nila Lorena. Nang araw din yung mismo, umalis na kami at bumalik na sa kwartong inuupahan namin. Hindi ko alam kung tapos na ba ang lahat, pero ngayon, alam kong may mga nilalang sa mundong hindi natin lubos na iintindihan. At minsan, kailangan mong maniwala, lalo na kung sarili mo na mismo ang nakataya. At naniniwala din akong may mga tao pa rin na handang tumulong, kahit hindi mo hingan ng tulong. Gaya na lamang ng ginawa ng matandang albularya sa pagligtas sa akin. Hindi man ako nagkaroon ng pagkakataon para makilala siya, pero habang buhay kong pasasalamatan ang kabutihan niya. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.